Magandang gabi, ako si Maricar Bautista. Ako naman si Robert Tan. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko. Na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Malacanang tutok sa sitwasyon ng mga Pinoy sa Middle East sa gitna ng matinding tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran. Dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, idideklarang sufficient informed ng House panel. Ombudsman Remulla umaming nakipagpulong sa mga tauhan ng International Criminal Court habang siya ay Justice Secretary. Bulacan Governor Daniel Fernando nagsalita na sa road rage incident sa NLEX. Idineklarang sufficient informed ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara. Sunod na tatalakayin kung sufficient in substance ang mga reklamo. Yan ang political update ni Mavic Trinidad ng Abante. Sa apat na inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, dalawa na lang ang natira matapos may mag-withdraw at mabasura ng House Committee on Justice ang dalawa sa mga ito. Sa pagsisimula ng pagdinig ng komite, formal nang idiniklara na sufficient inform ang pangatlo at pang-apat na reklamo. There are only two impeachment complaints now, the third and the fourth. And during our proceeding today, we deliberated already on the sufficiency inform and we concluded with voting, in which case both impeachment complaints, the third and the fourth, were both declared to be sufficient informed. Pero bago pa magsimula ang pagdinig, nagsumite ng sulat sa House Secretary General ang grupo ng Tindig Pilipinas at ilang nag-endorsong kongresista para iatras ang ikalawang impeachment complaint. Sa pangunguna ni Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D. at ang mga endorser na sina Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, layon daw ng kanilang pag-atras sa kanilang second impeachment complaint ay para mapabilis ang proseso. Pero tiniyak ng grupo na kasabay ng kanilang pag-atras ay ang pagsuporta nila sa pangatlong impeachment complaint na inihain ng paring si Joel Saballa at inendorso rin ni de Lima. Bago rin formal na talakayin ng sufficiency inform, pinagdebatihan muna ng komite ang issue sa ruling ng Korte Suprema sa one-year bar rule. Nagpasya ito sa pamamagitan ng pagboto na isang tabi ang unang impeachment complaint na inihain ni Lisa Masa, Franz Castro at iba pa at inendorso ng Makabayan Black. So klaro po na sinabi nila na walang pwede makommense prior to February 6 of 2026, Madam Chair. So, well, it may be implied because nga sa resolution is iba din yung computation nila sa session days. Pero obvious naman po in rules of statutory construction na what is implied is cannot overturn what is expressed. So sabi na is what is expressed puts an end to what is implied. Or a person, object, or thing omitted must have been omitted intentionally. Kasi walang mention po ito sa resolution ng motion for reconsideration, Madam Chair. So with that, Madam Chair, I move that we set aside the first complaint because it was filed prior to the lapse of the one-year bar rule. Madam Chair, I so move. Pebrero 2 ng isang pangunang reklamo pero naniniwala ang mga mambabatas na dapat ay sa February 6 ito inihain. Una po sa lahat, very clear po yung Supreme Court decision eh. Hindi masaya ang ilang miyembro ng Makabayan Black sa naging hakbang ng Justice Committee sa kanilang reklamo. Ang problema nga rito, natatakot sa sariling anino ang Committee on Justice, natatakot sa kung anong gagawin ng Korte Suprema. Pagka ganyan po, ay hindi matutuloy ang anumang impeachment. Magiging inutil na ang impeachment bilang pamamaraan, tanging pamamaraan ng pagpapanagot sa mga pinakamataas na opisyal. Kasabay ng pagdinig ang isang kilos protesta ng bagong alyansang Makabayan o Bayan sa labas ng South Gate ng Kamara. Hinamon ng grupo ang mga mambabatas na suportahan ang bagong impeachment laban sa pangalawang Pangulo para agad itong maipadala sa Senado. Mavic Trinidad, Abante. Tumaas ang tensyon sa Kamara sa unang araw ng deliberasyon sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte.
Nagbanggaan ang mga kongresistang sina 4th District Quezon City Bong Suntay at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos banggitin ni Suntay ang ilang miyembro ng Kongreso na umano'y tumanggap ng maleta at envelope. Dahil dito, agad nagtaas ng point of order si Ridon at sinabing parang inaakusahan ang mga miyembro ng House Committee on Justice na tumatanggap ng bayad. Let me finish. There's You a will point have your of turn order, because the this is Honorable bearing. Suntay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegation. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a And point that of enjoys order. the highest Chair. hierarchy Of, among all the What is motions. the relevancy of this speech? No. to the determination of sufficiency in form? Madam Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Isang estratehiya umano ni Vice President Sara Duterte ang maagang pagdedeklara ng kandidatura sa 2028. Sa panayam ng The Spoke, sinabi ni dating Senate President Franklin De Leon na paraan umano ito ng bise para i-frame ang impeachment bilang political harassment. Ayon kay De Leon, political process ang impeachment at hindi judicial, kaya mahalaga kung paano ito ipipinta sa publiko. It is not a judicial process. It is a political process. That is why Vice President Sara has made a very early announcement, 2 years, more than 2 years. I am running for president. Because he wanted to frame the impeachment as as tainted with politics rather than the merits of the charges. Walang balak tumakbo sa pagkapangulo o vice-presidente si Senador Raffy Tulfo sa 2028. Sinabi yan ni Tulfo kasunod na rin ng ilang grupo na naghihikayat daw sa kanya na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Bakit pa ako pupunta sa isang sitwasyon na hindi ko sure kung anong mangyayari doon. Baka mamaya hindi ko ma-meet yung expectations nila. Ayoko naman na pag-retire ko, uga-uga na ako, may sakit ako, nasa kulungan ako. I don't want that to happen to me. Gusto ko pag-retire ko, malakas pa rin ako, makakapag-bakasyon-bakasyon, maalagaan ko mga apo ko. Gate niya, masaya raw siya sa Senado at marami siyang nagagawa bilang senador. Kaya naman sa halip na higher position, senador ulit ang kanyang tatakbuhan sa eleksyon. Mananatili naman siyang independent pero handa pa rin siyang mag-endorso ng kandidato na may kapareha niyang advokasya. Definitely, I will run for re-election. Yan, itaga nyo sa bato. I will run for re-election sa 2028 as senator. Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakipagpulong siya sa mga tauhan ng International Criminal Court noong panahon na siya ay kalihim ng hustisya. Ang pag-amin ay kasunod ng joint affidavit ng 18 umano'y dating Marine personnel na nag-uugnay sa kanya sa mga pulong sa ICC at nagbanggit ng posibleng conspiracy laban sa gobyerno. Ayon kay Remulla, naganap ang mga pag-uusap noong 2025 at bahagi ito ng kanyang tungkulin bilang Justice Secretary. Git niya, mas mahalagang busisiin ang mga mabibigat na paratang na inalalahad ng 18 individual. Hiniling din ng Ombudsman na maisumite ng mga individual ang mga sinumpang salaysay ng bawat isa sa 18 naghain ng reklamo. I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Di ba? Kasama ako dyan. Nakita ko naman, sinasabi nila ang ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon?
Di ba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo eh. Pero ang mas mahalaga dyan, yung allegations na ginawa nila na iba. Kasi kung 18 sila talagang nandoon na magkakasama ng 2 taon na walang patid, na lahat ng pangyayari nakita nila. Iyon ang ating gustong malaman. Naniniwala ang legal counsel ng Duterte Panagutin Campaign Network na walang dahilan para hindi umusad sa full trial ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Mahina at walang bigat. Ganito kong ituring ni Atty. Jojo Lacanilaw, legal counsel ng Duterte Panagutin Campaign Network, ang mga naging pahayag ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, naniniwala siya na tutuloy sa trial ang kasong crime against humanity ni Digong sa International Criminal Court. Tiwala rin siya sa naging paglaban ng prosekusyon na para sa kanya ay naging isang matibay at makatwiran. Kaufman has said some valid things and fair defense, not strong, not impressive as far as I'm concerned. So the very least, it's joined. I think the pre-trial chamber will say, oh, let's pass it on to the trial and get on the trial and see the evidence that each one has. Ang mga naging pahayag raw sa prosekusyon sa confirmation of charges sa kaso ni Duterte noong nakaraang linggo ang magtutulak sa kaso na umusad. The least I can say, no, just to be at least very objective on this, the issues are joined. And so there's no reason why this should not go to trial. So I don't see any reason. I mean, the prosecution has made a decent presentation on the merits, on the evidence they have. In fact, I thought they were methodical, even clinical, no? Samantala, sinabi rin nila Lacanilaw na sakaling hindi kasuhan ng ICC ang 8 co-perpetrators ni Digong ay sila raw mismo magsasampa ng kaso laban sa kanila. Kabilang sa mga itinuturing na co-perpetrators ni Duterte ay sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, former Philippine National Police Chief Oscar Albayalde at former Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Naniniwala rin sila Lacanilaw na marapat lang na mangialam ang ICC sa kaso ni Duterte dahil sa tila mabagal na paggulong ng kaso ng mga matataas na opisyal na sangkot sa pagkasawi ng mga biktima sa war on drugs. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante. Mariing itinanggi ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang alegasyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling mataas ang drug-related at extrajudicial killing sa ilalim ng Marcos administration. Sa press conference, sinabi ni Nartates na walang batayan ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman sa pagdinig ng International Criminal Court na sky-high pa rin ang drug-related violence sa bansa. Hinamon pa ng PNP chief ang kampo ni Duterte na maglatag ng datos. On your part, would you categorically refute the statement of Attorney Kaufman na dito sa Philippines under the administration of Bongbong Marcos, walang vigilante killings? Yes. Otherwise, give us the data and we will ensure that these vigilantes will be punished and or investigated. But for as long as the PNP concerned, every death is being investigated. Meaning whether it is on suspense or hindi pa na-solve, we are continuously solving that. Whether or not this is pertaining to illegal drugs. Susunod, Malacanang, desididong iuwi sa Pilipinas ang mga Pinoy na naiipit sa matinding tensyon sa Middle East. At Davao City Representative Paulo Duterte nagbabala na posibleng malagay sa peligro ang Pilipinas dahil sa EDCA sites. Nasa ikatlong araw na ang gyera sa pagitan ng Iran. Wala pa naman itong direktang banta sa Pilipinas. Si Ivy Reyes sa Politico Update. Bukod sa Pinay caregiver na nasawi sa Israel sa gitna ng girian sa Middle East, may isa pang OFW sa Kuwait ang nasugatan ayon sa Department of Migrant Workers. Tatrabaho siya sa airport, isang fast food doon sa airport.
at minor neck knee injury wounds. So ibig sabihin external, hindi internal, no? So very minor, na discharge na siya sa ospital kahapon. Sa ngayon, isinasaayos na ang pagpapauwi sa labi, funeral at financial assistance para sa pamilya ni Marianne De Vera, ang 32-year-old caregiver sa Israel na natamaan ng shrapnel habang papunta sa bomb shelter. Nasa 80 OFW naman ang humihiling na ng repatriation pero hindi pa makakauwi ngayon dahil sa pagsasarado ng airspace sa Middle East. Pero nailipat na raw sila sa mas ligtas na lugar. Oras na magbukas ang mga pantalan at airport, direktiba raw ni PBBM ang isang interagency coordination para sa mga uuwing Pilipino sa mga susunod na araw. Ang basic needs assistance nakasentro sa mga nangangailangan, food, water, ano pa mang kailangan ng isang tao o pamilya sa mga lugar na nabanggit. At meron tayong mga necessary funds, Action Fund and the OWA funds are ready to provide the necessary basic needs assistance, lalo na dun sa mga nawalan ng trabaho, nahinto ang trabaho, o di kaya are in a distressful situation. Mayroon ding 2 billion peso contingency fund ang DMW at mayroon pang operational expenses, kaya't aabot sa 3 hanggang 4 na bilyong piso ang funding ayon sa gobyerno. Mayroon pa rin daw pondo ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ang National Security Council at Department of National Defense naman nagbabala sa pananakot at disinformasyon, bunsod na mga pangamba na baka madamay ang Pilipinas sa retaliation ng Iran. There are no American military bases in the Philippines. The sites referred to under the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA, are Philippine military bases that remain under the full ownership, control, and management of the armed forces of the Philippines. Ayon sa Philippine defense officials, walang direct threat sa bansa at nananatili sa Middle East ang tensyon sa ngayon. Dahil sa nagaganap na kaguluhan sa Middle East, ipapatupad ng gobyerno ang deployment ban sa mga first-time OFW sa mga bansang nasa Alert Level 2, kabilang ang Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE at Israel. Nasa pinakamataas na Alert Level 4 naman ang Iraq at Syria habang nananatili sa Alert Level 2 ang Iran. Ibig sabihin, kailangan magpatupad ng mandatory evacuation sa mga Alert Level 4 states. Pero sa ngayon, wala pang ibinababang Mass Repatriation Advisory ang pamahalaan. Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nagpaalala si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino sa Middle East na mag-ingat at manatiling alerto. Sa gitna na rin yan ng nangyayaring tensyon doon. Ayon kay VP Sara, iwasan muna magpunta sa lugar na may operasyong militar at malalaking pagtitipon. Mahalagaan niyang sumunod at makinig sa mga otoridad. Pinayuhan din niya ang mga OFW na laging makipag-ugnayan sa pamilya. At siguraduhing hawak ang emergency numbers ng DFA at valid ang pasaporte at mga dokumento. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Gayun din, kung kinakailangan, ay lumapit sa ating mga embassy upang mabigyan ng tamang payo sa pinakaligtas na paraan sa pag-uwi ng Pilipinas. Sa panahong ito, nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Habang lumalala ang tensyon sa Middle East, may mga panawagan ang mga mambabatas para hindi madamay ang Pilipinas, lalo na sa usaping EDCA. Pinagtitiyak din nila ang kaligtasan ng OFW sa rehiyon. Ang detalye sa political update ni Mavic Trinidad ng Abante. Kinukondena ng ilang mambabatas ang opensibang militar na inulunsad ng Amerika at Israel laban sa Iran. Isaan nila itong mapanganib na paglala ng tensyon na nagbabantang itulak ang Middle East para sa isang mapaminsalang digmaan na may malawakang epekto sa buong mundo. Sabi ng Makabayan Bloc, ang inulunsad na preemptive attack ay isang mapaminsala hindi lang sa Iran kundi sa buong mundo. Naniniwala silang hindi lamang ito isang opensibang militar, kundi isang sinadyang provokasyon para lalong painitin ang tensyon at bigyang katwiran ng higit pang agresyon. Patuloy ang panawagan ng grupo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi dapat payagan ng Pilipinas na gamitin ang ating himpapawid, teritoryo at karagatan para tumulong sa digmaan.
Hindi nila dapat lumahok ng Administrasyong Marcos sa anumang operasyong militar ng Amerika laban sa Iran, lalo na ang paggamit sa EDCA sites. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA at iba pang kasunduang militar sa Estados Unidos ay hindi dapat makaladkad ang bansa lalo na't kung para sa pansariling interes lang ng Amerika. Binatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte si PBBM dahil sa pagpapalawig ng EDCA. Hindi proteksyon ang isinasaalang-alang ni PBBM sa EDCA kundi isang kapabayaan dahil posible anyang matamaan ng bansa sa labanan. Nag-aalala rin si House Speaker Bogie D sa kaligtasan ng mga OFW sa Middle East. Nananawagan naman ng liderato ng Kamara sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na panatilihing maayos ang koordinasyon at tulong sa mga Filipino at OFWs na nasa Middle East na apektado na ng gera. Para sa Politico Nightly, Mavic Trinidad, Abante. Nanawagan si Senator Erwin Tulfo sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na maglatag ng recovery plan. Hindi lang para sa mga nasa Middle East, kundi maging sa mga hindi makalipad dahil sa mga nakaselang biyahe. Ang detalye sa Politico Update ni Sheila Prido ng Abante. Umapela si Senate Foreign Relations Panel Chairman Erwin Tulfo sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na maglatag na ng recovery plan para sa mga Pilipinong nakatakda na sanang bumiyahe patungong Middle East upang magtrabaho. Ayon sa Senador, maliban sa tulong sa mga Pinoy na naiipit sa gulo sa mga bansang apektado ng airstrikes, sa kailangan digbigyan ng pansin ang mga Pilipinong papunta pa lamang sana sa ibang bansa upang magtrabaho. Ngunit hindi makaalis sa Pilipinas dahil sa mga nakanselang biyahe. Nungkahin ni Tulfo ang paggamit ng 2 billion pesos na halaga ng Action Fund o itong agarang kalinga at saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan. Maliban sa tulong pinansyal, sinabi ng senador na dapat ding matutukan ng epekto nito sa kanilang mental health. Tiniyak naman ni Tulfo na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanyang tanggapan sa Department of Foreign Affairs at sa DMW. Kabilang sa pinaghahandaan ng pagpapatupad ng immediate repatriation plans para sa mga Pinoy na apektadong mga bansa na nais nang umuwi ng Pilipinas. Para sa Politico Nightly, Sheila Prido, Abante. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Magandang gabi po, Sec. Magandang gabi po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Sec, handa ba ang Pilipinas kung lumala agad ang krisis sa Middle East at kailangan ng emergency OFW evacuation? Well, sa ngayon ay batay sa pinag-utos din ng ating mahal Pangulo ay pangasiwaan kasama ng DFA ang kapakanan ng mga OFWs. At bahagi nito is una, yung on-site assistance, basic services that we can provide in terms of kung ano man ang pangangailangan nila. Yung Migrant Workers Office natin will be closely coordinating with the Filipino communities. Katulad kanina, merong pag-uusap between our Migrant Workers Office and our embassy and our consulates in one country in the Gulf, kung saan pag-usapan yung mga pangangailangan ng mga OFWs in terms of tulong kapag merong isang naudlutang trabaho o di kaya ay kailangan ng safer ground na puntahan, in which case meron naman pwedeng may tulong na referral to, let's say, accommodation facility. So those things, on-site, transport, kung kailangan may pupuntahan na safer ground yung ating kapwa Pilipino. And then yung ascertaining yung exit points, kung saan pwedeng lumabas ang ating mga OFWs na gustong makauwi. Although may limitation ngayon dito kasi yung airspace ng ilang mga bansa ay sarado and talagang ang flights ay wala, no? Hindi nakaamba yung mga flights. So there will have to be some waiting time until maayos yung airport operations. But having said that, we're also looking at possible land exit points. But that is for a point na talagang
malubha na ang sitwasyon. But in the meantime, nagtatala tayo ng mga OFWs na kailangan ng tulong along these lines. So that's what we're doing at this stage. We take it step by step in terms of not immediately calling for mass repatriation kasi hindi pa naman alert level 4 ang alert level na sa DFA. So we go with still the process of providing them on-site in host country services. Okay, good evening po, Secretary Kakdak. May Hi. update po ba tayo tungkol kay Mary Ann Velasquez de Vera, ang caregiver na nasawi habang tinutulungan po ang kanyang alaga sa gitna ng tensyon sa Middle East? At, Yes, of course. Go ahead, sir. Meron tayo, ako mismo, nakausap ko yung husband na caregiver din sa Israel at conveyed the condolences on behalf of the President. And sinasaayos na ngayon ang repatriation in partnership with the DFA, the embassy, of course, Ambassador Eileen, and yung Israeli side, Israeli government as well. And we're thankful to the Israeli government kasi ganun na lamang din ang koordinasyon at cooperation ng Israeli side. So it won't take long, of course, subject to the travel restrictions as I mentioned. At makakauwi rin yung labi ni OFW Mary Ann. She is a hero, no, in our eyes. She died literally in the line of duty. Opo. And she died while serving her employer. And there will be a proper recognition of all her accomplishments and achievements. And we have already DMW OWA teams that have gone to the place where she resides up north, in northern Luzon. Sek, sa ngayon po, ilan na po ang mga Pilipino na apektado sa mga lugar ng kaguluhan at paano po nakikipag-ugnayan ang ating mga embahada sa kanila pati na sa mga gustong magpa-repatriate o nangangailangan ng tulong? Yeah, may mga talaan tayo. Sa ngayon, hindi ganun karami ang gusto pang magpa-repatriate, but we know for sure that between UAE and Israel, for instance, there are around 100 who wish to be repatriated. But we are still trying to find ways in which magkaroon ng eventual repatriation. But eventually, we will work this out with the host government and with the DFA as well. So patuloy lang itong pagsasagawa natin. In the meantime, while we are still awaiting their eventual repatriation, we will have some services, as I mentioned, in country, in host country services, provision of any basic needs that they may need, food or water that they may need, lalo na dun sa mga nabanggit ko kanina, yung mga naudlot ang trabaho, halimbawa yung mga nagtatrabaho sa airports that have been closed for the moment. We are looking out, also reaching out to the employees na naudlot yung trabaho nila gawa ng temporary closure ng airports. As an example. Okay. Yes, sir, sadya po talagang malaki ang epekto po nito, no? Para sa pangkalahatan na ho, talagang global po. Pero dito naman po sa atin, paano ho natin haharapin ng gobyerno ang posibleng pagbagsak ng remittances sa gitna ng global oil at shipping disruptions na talaga naman po ay marami din po maapektuhan? Well, ang immediate task at hand dito is their welfare and their protection. Making sure that the children of OFWs the families will continue to be supported. I know that the national government is making some plans in terms of assisting those to stem the tide, no, in light of the possible economic impact or helping the OFW families who may be affected by what's going on. So, yan ang sinasagawa natin. But welfare is most paramount. Yan ang utos ng ating Pangulo kasi yung pag-stem ng tide over, yung pag-assist sa mga OFWs natin will also, kumbaga, cross them over to these difficult times until work normalizes, the situation normalizes, and they could once again resume their working life. So ito lang naman ang crucial, kumbaga parang it's a bridge, if you will, no, na kailangan lang talaga sila itawid until situations normalize and their work will resume. Sa sitwasyon po, Sec, ano po ang pinakamalaking aral mula sa mga nakaraang repatriations na siniguradong hindi na po mauulit ang mga parehong problema sa nangyayaring sitwasyon po ngayon? Well, I think it's not so much na malaking aral, but rather making sure that right now a lot of systems can be easily coordinated. Host country systems are in place.
Yung ating sariling system, of course, is a 50-year-old migration governance system that started with the President's father. And so, pinaiigting lang natin ito, mas coordinated ngayon with host governments, mas coordinated ngayon with transport companies, whether it's shipping companies or airline companies who can provide transport. Within the government, yung whole of government approach na inatas ng ating Pangulo, we are more coordinated, whether it's the DOH, who by the way, SecTed will provide the necessary online medical and mental health services. Kasi posible nga may traumatic experiences ang ilan sa kababayan nating having heard all these shelling and rocket fire. So, DSWD, SecRex, pag uwi, meron silang nakahandang assistance din. Yung DICT, si Sec Henry Aguda had already announced that they are ensuring that the internet connections, the connections are strong and in place and good enough for OFW families to communicate with their loved ones abroad. And then, of course, DND, Sec Gibo, inatasan din kami ng Pangulo na makipag-coordinate sa Department of Defense for the possibility na makatulong din ang ating armed forces, including the possibility of military assets. Okay, Secretary, sa punto po ito, reactive pa rin po ba ang migrant protection natin o preventive na po talaga? Well, this situation is something that none of us had expected. Of course, no, sino ang may kagustuhan ng hidwaan o digma o palitan ng putukan. But we are prepared in the sense that we have our systems in place. Ang mga embahada natin have been doing some OFW mapping that has eventually resulted in better knowing where our OFWs are. We have sufficient contacts in OFW communities on the ground. Kanina lang yung meeting na pinag-uusapan ko was a meeting with OFW leaders in a particular Gulf state. Di ko nababanggitin, but ang point lang doon is we are more coordinated. There is a better, should I say, a better way of doing things in that sense. So that's one. With the learnings we've had in the past, people are more aware, people are more organized, and people can easily call the attention amongst each other. OFW groups can call the attention of government agencies such as us, and vice versa. We can also tap the OFW communities to reach out to a particular OFW. So these things are easily at hand, and the President once again has tasked us to utilize to the fullest extent itong mga advantages that we have these days. Communications, of course, di ba? The digitalized served communication systems that we have, the means to communicate made easier. So these are things that have facilitated and should I say made us closer in terms of making it easier to coordinate and hurdle problems such as this. Sec, sa mga nabanggit nyo pong mga programa, mga sistema po na ginagawa po ng DMW, epektibo ba ang laban sa illegal recruitment, contract substitution, at mga naririnig po natin mga ibang pang-aabuso sa ating mga OFW sa ibang bansa? Yes, sa tingin ko, nakikita naman natin na mas may consciousness ngayon ng taong bayan. Our data shows that illegal recruitment complaints are less, and if whatever comes our way ay napoproseso naman at umiigting din ang court system natin in terms of criminal justice laban sa mga illegal recruiters, and yung ating pagkakaroon ng coordination in terms of apprehending and detecting and campaigning against illegal recruitment ay also in place. To give you an example, we tripled our output in terms of closure of illegal recruitment establishments. So mas masigasig ngayon ang illegal recruitment, anti-illegal recruitment campaign. And with the host countries, we have bilateral engagements. Ito napaigting lalo sa Marcos administration, yung labor diplomacy na tinatawag, diplomacy in general, mas madali ngayon, maganda ang reputasyon ng Marcos administration sa mga foreign governments, especially governments hosting OFW. So sa pakikipag-ugnayan natin, mas madali ang koordinasyon, bilateral arrangements, agreements, discussions.
that pave the way for cooperation, ensuring, for instance, na gagalangin nila yung system natin pagproseso ng mga OFWs, pag-license ng recruiters, so that they will make sure also na yun lamang mga licensed agencies ang kikilalanin, pati mismo ng host countries. So, at yung proseso natin. So that's one big measure, yung joint recognition ng host country and ourselves of systems of migration governance that recognize that everybody should go through the regular pathways of migration at hindi sa pathway ng illegal recruitment. Okay, sir. Sir, mabalik lang po tayo sa mga remittances, no? Kasi isang malaking concern din po ng nakararami. Ang remittances po ba ay malaking bahagi ng ekonomiya? So, may tuturin po ba itong lakas o panganib sa structural level? I think remittances definitely sustain our economy. Almost 10% of our annual gross domestic product, all-time highs in terms of remittances, cash remittances, as well as personal remittances. We nearly hit the $40 billion mark the entire year last year. That's unprecedented. That means that more OFWs are mindful of their families and sustaining their families here in our country. Meron kasi tayong tinatawag na counter-cyclical tendency, meaning the more may economic hardship, the more lalong nagbabayanihan effect, bayanihan mentality yung ating mga OFWs nagpapadala ng remittances. So I see remittances as yung hard work at sacrifices ng Filipino worker. Doesn't matter kung overseas worker siya, but the mere hard work and the heart poured in and the hard work of a Filipino worker to sustain his or her family and the community and eventually the nation. So that's the way I see it. And our role in the DMW is to ensure that we provide the necessary welfare protection services for economic drivers such as overseas Filipino workers. Sek, huling tanong na lang po, may nakakaroon po ba ng mga pag-uusap o discussion dyan po sa inyong departamento? Dahil napapansin po natin, karamihan din sa ating mga OFWs ay napupunta sa mga high-risk areas. May mga plano ba na baguhin ito? Well, in general, our OFWs with our alert system, hindi naman napupunta doon. May mga exceptions, syempre. But most of our OFWs are in areas that recognize na may protection ng OFWs through the laws of the host country. And in terms of security and alert levels, ay hindi naman mataas ang alert level. So if you're looking at the Gulf states, for instance, ngayon lang naman talaga sila na nabalot sa ganitong klaseng sigalot. At again, nobody expected or saw this coming in terms of yung mga attacks on the Gulf states. So ang sinasabi ko is hindi necessarily the case na high risk ang areas na kinalalagyan ng mga OFWs natin na meron ngayong hidwaan o sigalot. And we are in complete coordination with the countries with the countries right now that are involved here that are subjected to the attacks by the Iranian side. So we know fully well our counterparts in those host countries, which again makes it easier to serve and protect our workers. So it's not so much it's not so much the case that they are in high risk areas, but rather they are in an area where there happens to be a conflict, armed conflict. And so our job, once again, back to the theme that our job is to heighten welfare and protection, and we're lucky enough kasi nga may bilateral cooperation with all these countries at the moment. Okay, on that note po, maraming salamat po sa inyong oras sa DMW Secretary Hans Kakdak. Thank you po. Maraming salamat po. Buhay po kayo. Nagbabala si Davao City Representative Paulo Duterte na posibleng malagay sa peligro ang Pilipinas dahil sa pagpapalawig ng EDCA site sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Pulong, sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ang pagbibigay access sa mga piling base militar sa mga puwersa ng US ay maaaring gawing lehitimong target. Git ni Duterte, dapat unahin ng pamahalaan ang proteksyon sa soberanya at kaligtasan ng mga Pilipino at hindi hayaang maging posibleng battleground
ang mga komunidad, paliparan at daungan sa bansa. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, nadagdagan ang mga EDCA sites mula 6 hanggang 9, kabilang ang mga lugar sa Cagayan at Isabela. Samantala, nilinaw naman ng National Security Council na walang banta sa Pilipinas ang tensyon sa Middle East. Sa kabila yan ng mga haka-hakang maaaring targetin ang EDCA sites sa bansa. Ayon sa NSC, nanatiling confined sa rehiyon ang Sigalot. Pinabulaanan din ng ahensya ang mga pangambang may mga base militar umano ang Estados Unidos sa bansa. Git nila na ang mga EDCA site ay mga base ng AFP at buong pagmamayari at kontrol ng Pilipinas. Nananawagan naman ang NSC sa publiko na manatiling kalmado at maging mapanuri laban sa disinformation na kumakalat online. Susunod, percentage-based fuel subsidy system isinusulong ni Senator Win Gatchalian. At Bulacan Governor Daniel Fernando nagsalita na sa road rage incident sa NLEX. Tutok lang sa Politico Nightly. Sa gitna ng sunod-sunod na oil price hike, iminumungkahi ni Senator Win Gatchalian ang paglipat sa isang percentage-based trigger system para hindi na kailangang maghintay na umabot sa $80 per barrel ang langis bago maibigay ang tulong sa ilalim ng Pantawid Pasada program. Ang detalye sa Politico Update ni Ryan Reloban ng Abante. Dahil sa walang tigil na taas presyo sa mga produktong petrolyo, iminungkahi ni Senate Energy Committee Vice Chairman Senator Sherwin Win Gatchalian na repasuhin ang formula ng subsidiya sa gasolina para sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Gatchalian, dapat gawin na lamang ito na batay sa isang percentage-based system para mas maging mabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga PUB driver. Sa ngayon kasi, sa ilalim ng Pantawid Pasada program, ibinibigay lamang ang subsidiya kapag ang presyo ng langis sa mundo ay umabot na sa $80 kada bariles. Giit ng senador, kapag sa ganitong sitwasyon na sunod-sunod na linggo ang oil price hike, ay dapat automatic na ilabas agad ang subsidiya para sa mga PUB driver. Punto pa ni Gatchalian, ang percentage-based trigger ang magiging susi para ilabas agad ang subsidiya kapag may mga biglaang pagbabago sa presyo, sa halip na maghintay pang umabot ito sa isang itinakdang halaga. Inaasahang tataas naman ng malaki pa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Ikinakasa naman ni Gatchalian na magsagawa ng oversight para malaman ang dahilan ng pagkaantala sa paglabas ng pondo ng Pantawid Pasada program noong nakaraang taon. Samantala, naghahanda na ang Department of Transportation o DOTR sa posibleng pamamahagi ng fuel subsidy, kung saan inatasan na ang road sector ng ahensya na magsimula na sa documentation at pagproseso nito. Aabot sa 2.5 billion pesos na pondo ang inilaan para sa fuel subsidy. Para sa Politico Nightly, Ryan Reloban, Abante. Tuloy pa rin ang overseas voter registration sa mga embassy at consulate ng Pilipinas sa Middle East sa kabila ng umiiral na tensyon sa rehiyon. Ayon sa Commission on Elections, nananatiling bukas ang mga Philippine foreign posts para sa mga serbisyong konsular. Kabilang ang pagpaparehistro ng mga botanteng Pilipino sa ibayong dagat. Muling binuksan ang overseas voter registration noong 1 ng Disyembre 2025 at magpapatuloy ito hanggang September 30, 2027. Samantala, pinayuhan ng COMELEC ang mga Pilipino na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng Department of Foreign Affairs. Nagsalita na sa wakas si Bulacan Governor Daniel Fernando kaugnay ng road rage incident na kinasangkutan umano ng kanyang convoy at presidential son Vinny Marcos. Sa kabila ng pagtanggi ng palasyo na sangkot ang sinuman sa mga anak ng Pangulo sa insidente, tila pitik kay Fernando ang panukalang inihain ng House Majority Leader Sandro Marcos. Ito ang Political Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Binasag din ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang kanyang pananahimik tungkol sa umano'y paghabol ng kanyang convoy sa sasakyan ng anak ni Pangulong Bongbong Marcos na si Vinny sa kahabaan ng North Luzon Expressway.
Sa kanyang talumpati sa Kapitolyo, nanawagan si Fernando na irespeto ang naging pahayag ng Malacanang at Land Transportation Office sa insidente na nangyari noong February 21. Ang issue nito na sinasabi ng road rage ay malinaw na nagpahayag pa naman ng politiko at ng LTO. I-respeto lang po natin yun. Okay na po yan. Sa puntong ito, isa sa mga negatibong balita na nagagalan sa social media. Ang mas malaga sa akin ay ang inyong pagtitiwala at pagkilala sa aming pagkatao. Ayon kay Tulfo, sakal at sapak ang inabot ni Fernando matapos harangin ng kanyang konvoy ang sasakyang minamaneho ni Vinnie Marcos sa NLEX. Nalaman lang daw ng mga tauhan ni Fernando na anak pa ng Pangulo ang kanilang hinaras nang kunin umano ng bodyguards ang lisensya ni Vinnie. Itinanggi na ng Malacanang na sangkot ang sinuman sa mga anak ng Pangulo sa insidente. Pero tila may koneksyon sa nabalitang konfrontasyon sa NLEX ang inihaing panukala ni House Majority Leader Sandro Marcos, ang kuya ni Vinnie. Sa ilalim ng House Bill 8190 ang panukalang Anti-Road Rage Act, maaaring makulong hanggang 4 na taon ang sinumang driver na masasangkot sa road rage incidents na magreresulta sa physical injuries o pagkasira ng ari-arian. Magbabayad din ng multang hindi lalampas sa 200,000 pesos ang driver. Mas mabigat na kaso at parusa naman ang ipapataw sa driver, kasama na ang kalahating milyong pisong multa kung sakaling magresulta sa pagkamatay ang road rage incident. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante. Kasunod ng inisyong sabina ng Justice Department, tiniyak ng pamilya Villar ang kanilang pakikipag-ugnayan sa autoridad. Ito ay kaugnay sa kinakaharap nilang criminal charges dahil sa umano'y market manipulation at insider trading na inihain ng Securities and Exchange Commission. Kumpiyansa naman ang kampo nila Villar na mapapatunayan wala silang nilabag na batas. Kabilang sa mga ipinatawag ang dating mga senador na si Manny at Cynthia Villar, gayon din ang mga anak nilang sina incumbent Senator Mark at Camille Villar. Ayon sa DOJ, isasalang na sa preliminary investigation ang nasabing reklamo sa March 16. Inatasan ni Mayor Isko Moreno ang city government na magtipid o bawasan ang paggamit ng petrolyo. Sa harap yan ng nagbabadyang global oil crisis dulot ng tensyon sa Middle East. Sa ikinasang executive order ni Yorme, ipinag-utos niya ang pagpapatupad ng fuel conservation sa lahat ng tanggapan sa lungsod. Kung saan inaasahang babawasan ng hanggang 50% ang fuel consumption para sa mga sasakyan, generators at heavy equipment. Ipinagbawal din ang mga non-essential travel ng mga opisyal at kawani ng City Hall. Inatasan din ang mga opisina na magtipid sa kuryente at magpatupad ng staggered shifts o remote work kung maaari. Samantala, exempted naman sa kautusan ang LGU-run hospitals at healthcare facilities. Good vibes naman tayo sa aming pagbabalik. Tutok lang dito sa Politico Nightly. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Kasabay ng pagsisimula ng Kwaresma, nagsimula na rin ang Mandanas couple sa abstinence sa paborito nilang pagkain. Ito raw ang kanilang penitensya ngayong taon. Pero tila may miscommunication ata kay Batangas Vice Governor Dodo Mandanas ang fasting deal nilang mag-asawa. Sa video kasi na ibinahagi ni Mrs. Mandanas, huling-huli si Vice Gov sa kanyang palusot. Lalo na't nadulas siya sa pagkain niya ng crispy pata. Noong Ash Wednesday, nagkasundo sila na no coffee para sa kanya habang no to chicharon, lechon at crispy pata naman para sa mister niyang vice-gobernador. Aliw ang very defensive mode ni Vice Gov habang tila inuusig siya ng kanyang misis sa paglabag niya sa kanilang deal. 40 days. No chicharon? No chicharon. That's it. Oh, crispy pata. But I didn't say crispy pata. Oy! No, I did not say.
I think that's the only country chicharon. Hoy! Hoy! Nandadaya ka pa lang. You No. said no lechon, no crispy pata. No, only no chicharon. Ay, nako. No, crispy pata, no chicharon. Ganun ba? Sige. Nandadaya ka pa. Because I think I had the crispy pata ng siya. Oh, no. Sabi natin, chicharon lang eh. No, you broke it. No. Oh my gulay. No more. Pero wala chicharon. Samantala, spotted naman ang pag-enjoy ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo habang pumaparada sa opening ceremony ng Palarong Bicol 2025. Makikita ang malaking ngiti nito sa crowd habang panay ang kaway sa mga manonood. Full support anya si Robredo sa mga atleta pero golden advice naman niya sa mga partisipante na victory is simply a bonus. Anya hindi raw dapat maging sukatan ng halaga ng bawat atleta ang medalya kundi ang memories at life lessons sa kada kompetisyon. Speaking of talent, D. Rafi at your service. Tama ba yun? DJ Rafi. DJ Rafi, sorry, I can't read. DJ Rafi at your service sa Muntinlupa, lalo na't literal na nakipagsabayan sa music gig si Mayor Biazon sa 8 bandang nagtapatan para sa idinaos na Rock the South. Sa nasabing event, nagpakitang gila siya sa pagdi-DJ kung saan hataw na hataw ang party beat na pinakawalan niya. Spotted naman sa Jed Lee ang kanyang biggest supporter na kumukuha pa ng resibo sa pagpapakitang gilas ni DJ Rafi. Ayon sa alkalde, mayor sa umaga, pwedeng DJ naman sa gabi. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Robert Tan. At ako naman si Maricar Bautista. Hanggang bukas dito sa Politico Night. Night.